Meron pong inilabas din na statement itong grupo ng mga Filipino-Chinese businessman, mga civic organization na involve yung mga Filipino-Chinese po nating mga kapatid at siyempre mga ano na rin, mga kababayan na rin natin sa social media na nag-aalala po sa kriminalidad po ngayon, lalo na merong isang negosyante na dinukot at karumal-dumal na pinatay. Opo, alam niyo po, ako po ay natutuwa dyan sa statement na yan. At the same time, ay nalulungkot po kami sa Citizens Crime Watch. Hayaan niyo pong ipaliwanag ko. Natutuwa po kami na sa wakas ay mayroon na pong isang grupo na malakas ang tinig na nababahala sa pataas ng kriminalidad sa ating bansa. At the same time, nalulungkot kami na kinailangan pa po ng isang mayamang negosyante ang naging biktima para magsalita at magprotesta ang ilang sektor ng ating bansa sapagkat doon pong mga nabibiktima ng tumataas na kriminalidad, tumataas na drug addiction o paggamit ng pinagbabawal na droga ay mga pangkaraniwang mamamayan lamang. Bagamat nababalita ay mukhang wala pong kumikilos. Kinailangan pang isang mayaman at kilalang negosyante para magsalita ang mga kinauukulan. Gaano po ito kalaki na epekto lalo na't negosyante na hindi lang ordinaryong tao po ang mga nabibiktima dahil for sure meron itong mga domino effect po lalo na sa ating ekonomiya. Malaki po ang pinsala po niyan sa ating ekonomiya sapagkat kung ang isang taong katulad po ni Ginoong Anson Ke ay maaring madukot, siya po ay may sariling sasakyan, may driver, at siya po naman ay hindi pumupunta sa mga lugar na sasabihin nating mga peligroso. Ngunit gayon pa man siya ay nadukot, pinatutubos at napatay pa. Kasama ang kanyang driver na nadamay, paano pa po kaya ang mga pangkaraniwang mga mamamayan? At ang alam niyo po ang dahilan niyan kung bakit tumataas po ang kriminalidad sa atin sapagkat ang leadership po ng kahit anong bansa ay by example. Kapag ang leader po ay mahigpit, matigas, talagang pinatutupad ng batas laban sa mga krimen, susunod po yan, may subliminal effect po yan. At sa mga mamamayan, katulad po ngayon, ako ay nasa Singapore. At dito po sa Singapore, kahit maiwanan nyo yung kahit anong gamit ninyo, ako po ay nakalaglag ng wallet, ngayon lang dito. Ibinalik po kagad nung nakakuha, hinabol pa ako. At dito po, kahit alas 2, alas 3 ng madaling araw, maglakad kayo, wala pong gagalaw sa inyo. Kahit kayo babae, kahit kayo mag-isa, kahit kayo bata, wala pong gagalaw dito. Yan po ang ehemplo po ng leadership, ng isang leadership na matibay at malakas. Opo, at minsan nandyan ako sa Singapore, makakaramdam ka talaga ng ano, parang may imagine mo na parang takot ka na gumawa ng mali dyan. Mga pulis dyan, di ba? Minsan naglalakad lang, snappy. Kung ikaw ay kriminal talaga, parang magdadalawang isip ka na gumawa ng krimen. Pero dito sa ating bansa, sa mga ganito pong panahon, parang yung mga gusto natin na makalabas ng bahay na mag-isa, kahit umuwi ka ng mag-isa na noon ay nagawa naman during past administration, parang bumabalik ngayon, natatakot na yung ating mga kababayan. Pero sasabihin lang ng gobyerno, ay sa social media lang yan, na-hype lang sa social media kasi sa datos namin bumaba naman yung crime rate. Ano po masasabi niyo doon, attorney? Alam niyo po, hindi po natin mapagkakatiwalaan yung datos ngayon sapagat yan po ay nanggagaling sa mga tao na nasa interest po nila na paniwalain tayo na walang krimen. Ngunit hindi po maaaring mawala ang krimen o tumaas sapagkat bibigyan ko po kayo ng mga ehemplo. Ano po? Unang-una po, ito nga po yung tinatawag namin na subliminal effect o psychological effect. Unang-una po, nakita po natin na ang mga tinutulungan ng pamahalaan at the highest levels ay yung mga nasasangkot sa illegal drugs. Ito pong si Mayor Jed Babilog ay binigyan ng pardon. Can you imagine? Noted drug personality, binigyan ng pardon. Etong si dating Senador Laila de Lima,
noong siyam na inaabsuelto dahil sa salang pagkatitinda o paglalako ng droga. Ang unang-una niyang pinasalamatan, yung Pangulo ng Pilipinas. Ngayon po, yung mga tao na nagsisilbi sa ating pamahalaan ay nakikita niyo po kung paano abusuhin, kung paano po ang mga pulis natin. Katulad ni General Torre ay basta na lamang ng sisira na mga private property. Nakita po natin yan dun sa raid sa Kingdom of Jesus Christ. Nakita po natin yung pag-aresto nila ng walang warrant kay dating Pangulong Duterte. Ngayon po, yung mismong hepe ng pulis, gina-justify yung paggamit ng droga. Hindi daw addict kahit gumagamit ng droga. So, lahat po yung mga factors na yan, nagtitrickle down po sa mentalidad ng mga tao. At nakikita po nila na hindi na pala pinapatupad ang batas. It has become a lawless society. So, sumusunod po yung mga nasa laylayan, so to speak, ng society na ang ating pamahalaan hindi naman sumusunod sa batas, ang ating Pangulo hindi sumusunod sa batas, ang ating mga pulis hindi sumusunod sa batas, bakit ba tayo susunod sa batas? Tsaka wala na rin silang takot, no? Kahit paggamit ng illegal na droga, talagang pinopost pa nila sa social media. Dati ang mga napapanood lang natin na krimen, yung makuha ng CCTV. Ngayon sila mismong kumukuha sa sarili nila, or it's either nahuhuli na sila ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Kahit nga yung mga magnanakaw sa kalsada, sa gitna ng traffic, walang takot, nabubuksan lang ang yung sasakyan, hahablutin ang mga gamit. Parang ano na, kumbaga ang takot na ngayon yung taong bayan. Dati ang tinatakot ni dating Pangulong Duterte yung mga kriminal. Pero maraming ang nagalit doon, bakit daw tatakutin, hindi daw dapat ganyan. So gusto nila na ang matakot taong bayan at hindi na kriminal. Yun nga po ang sinasabi natin. Alam niyo po kung bakit nagiging ganyan ang ating bansa. Sapagkat nano-normalize po ang paglabag sa batas. Umpisa na lang natin po sa Kamara. Yung General Appropriations Act ng 2025. Parang proud na proud pa sila na nagkaroon ng akap na labag sa batas, nagkaroon ng insertions yung ating budget na iyon ay labag sa batas. Merong kumakalat na video, hindi ko sinasabing ito ay genuine, ng ating Pangulo na di umano'y gumagamit ng pinagbabawal na droga. Anong ginawa ng ating Pangulo? At siya ay hinahamon sa isang hair follicle test para once and for all ay mawala yung sabi-sabi na siya ay gumagamit ng droga. Ayaw niya. So, lahat po yan, nakikita po natin yung mga illegal arrest. Kita niyo po si Cassandra Leong, inaresto ng NBI, walang warrant. So, nagiging normal na po ang kriminalidad, nagiging normal na po ang lawlessness, ang namamayagpag na po yung mga taong lumalabag sa batas, yung mga dating inuusig na mga may koneksyon sa New People's Army na gustong pabagsakin ng ating gobyerno, pinapatay ang ating mga kapulisan, pinapatay ang ating mga sundalo, sila na po ang namamayagpag at parang kakampi pa ngang malapit ng ating gobyerno. So all of these factors create an atmosphere kung saan normal ang lumabag sa batas dahil ayaw na, demoralized na yung ating mga kapulisan. Ngayon yung ating mga pulis, nagsisimtimiento lang, nilalabas lang ang kanilang mga kalooban, naghahayag lang ng kanilang mga damdamin, ay hinaharas. Kita nyo, may pulis na mga nagre-resign na po ngayon sapagkat hinaharas po sila. Malaking kawalan po yan sa mga kapulisan natin, yung mga wala namang kasalanan, wala namang nilalabag na batas. Ang naghahayag lang ng kanilang mga opinyon ay hinaharas. So, yan po ang nangyayari sa ating kapulisan ngayon. Tapos sasabihin nila, bloodless daw yung kanilang kampanya kontra droga at kriminalidad. Bloodless doon sa mga kriminal. Pero grabe naman yung dugo na ibinuwis sa mga kababayan natin na nagiging biktima nitong mga kriminal, attorney. Tama po yun. Alam niyo po, sasabihin nilang datos. Ang datos po madaling ma-manipulate, lalo na kung ang nagbibigay ng datos ay yung mismong ang mga pulis ngayon na ginajustify nila ang kriminalidad at pinagtatanggol nila ang paglabag sa batas. Sa amin lamang po, dati po yung aming lugar sa Parañaque, sa Don Bosco, nakakatakot pong mag-tricycle dyan at yung mga tricycle po dyan dati, bago dumating si Pangulong Duterte, ay ginagawang mga courier ng mga drug pusher. Ibibigay yung address, bibigay yung 100 piso, 200 piso, pinade-deliver.
Kaya ayaw na pong kumuha ng pasahe. Nawala po yan ng panahon ni Duterte, ngunit ngayon, andyan na naman po. At nakitang-kita naman po natin kung napanood po niyo isang viral na video na isang drug addict ay nakakapit doon sa likod ng taxi, umaandar sa EDSA. Opo. Mangyayari ba naman yan kung ang ating mga kapulisan ay mahigpit? Mahigpit po sila sa mga kalaban nila, sa mga kritiko. Na yan po ay part and parcel of a democratic society. Yun ang pinagtutuon na nila ng pansin, yung mga pumupuna sa kanilang mga ginagawang anomalya. Yung mga pumapatay sa ating mga kababayan, mga nagtitinda ng droga, ang mga scammer, yung mga murderer, yan po ay hindi po nila pinapansin, rather, gino-glorify pa nila yung mga nagre-recruit ng NPA. Yan pa po ang kanilang mga kaalyado ngayon. Kaya talagang hindi po ako magtataka kung magkakandaloko-loko na po yung ating lipunan. Ano po ang dapat na magandang barometro na tingnan kung ang isang lugar o bansa ay maganda ang peace and order? Nakikita ba yan doon sa mga crime rate na sinasabi nila, attorney? Katulad nga po ng sabi ko, ang crime rate po ay madaling mamanipula at it is subject to so many interpretations. Ang barometro po niyan is what is happening in the streets. Alam nyo, nung panahon ni Pangulong Duterte, nakita naman po natin, dahil po sa kanilang pananaw ng mga tao na mahigpit po ang pagpapatupad ng batas, umayos po yung mga mamamayan. Ang daming yung mga simpleng user, di naman yung mga pusher, di naman yung mga drug lord, ang sumurrender at kusang loob na nagparehab para lamang sila ay makaiwas sa tinitingnan ng mga consequences sapagkat talagang hinuhuli. At nakikita po natin yung mga tinutugis po talaga, yung mga big-time drug lords, yung mga pusher sa kanilang mga lugar. Kahit sila ay mga nasa gobyerno o matataas ang posisyon, hindi po natatakot na sila po ay idemanda. Ngayon po, wala namang nadidemandang nakikita ko sa mga anomalya sa drug pushing. Wala na po. Yung bloodless po, hindi po maaring ang isang gera ay bloodless because we are dealing with criminals na billion-billion po ang kinikita kada buwan. Hindi po basta-basta magpapahuli yan. Talagang lalaban po yan, makikipagpatayan po yan. So, hindi pwedeng bloodless po yan. Katulad po ng nakita natin sa mga ibang bansa, talagang kailangang may casualty po. Otherwise, bloodless anti